Mga ka-Clover, tayong mga Pilipino ay may iba't ibang paniniwala at tradisyon tungkol sa mga bagay na dapat gawin bago sumapit ang bagong taon upang makaakit ng swerte at magandang kapalaran sa buong taon. May mga mahalaga din na dapat nating gawin at mga paniniwala. Narito ang ilan sa mga karaniwang ginagawa na mahalaga din na dapat nating gawin at mga paniniwala sa pagsapit ng bagong taon 2025. Number 1, magbukas ng mga ilaw sa bagong taon. Ang pagbukas ng mga ilaw sa pagsalubong ng bagong taon ay isang pangkaraniwang tradisyon sa Pilipinas na sinasabing nagdadala ng swerte at positibong enerhiya sa tahanan. Narito ang ilan sa mga paniniwalang nakaugnay dito. Pag-aalis ng malas. Ang liwanag ng mga ilaw ay sinasabing nagtataboy ng mga negatibong enerhiya at malas na maaring naipon sa bahay sa buong taon. Nag-aakit ng swerte ang maliwanag na tahanan at simbolo ng kasaganaan at pag-unlad. Ang pagbukas ng mga ilaw ay parang pag-iimbita sa swerte na pumasok sa bahay. Ang pagbubukas ng mga ilaw bago sumapit ang bagong taon. Pagsisimbolo ng bagong simula. Ang pag-iilaw ng mga bumbilya ay kumakatawan sa isang bagong simula at pag-asa para sa mas magandang bukas. Pag-akit ng swerte. Ang maliwanag na tahanan ay simbolo ng kasaganaan at pag-unlad. Ang pagbubukas ng mga ilaw ay nag-iimbita sa swerte na pumasok sa bahay. Pagpapalakas ng Qi. Sa Feng Shui, ang liwanag ay nagpapalakas ng Qi o enerhiya sa isang espasyo. Ang pagbubukas ng mga ilaw ay para ma-activate ang positibong Qi sa bahay. Sa pangkalahatan, ang pagbukas ng mga ilaw sa bagong taon ay isang paraan upang magdala ng liwanag, positibo at pag-asa sa ating tahanan habang tayo ay nagdiriwang ng pagbabago ng taon. Para sa karagdagang tips, para sa mas maswerteng bagong taon, palitan ang mga sirang bumbilya, linisin ang mga ilaw. Number 2, paghahagis ng barya sa bagong taon. Ang paghahagis ng pera sa bagong taon ay isang karaniwang pamahiin na sinasabing nagdadala ng swerte at kasaganaan. Mayroong mga interpretasyon kung bakit ito itinuturing na maswerte. Pag-akit ng yaman. Ang barya ay simbolo ng pera. Kaya ang paghahagis nito ay parang pag-aanyayan ng yaman sa tahanan. Pagpapalipas ng masamang espiritu. Ang tunog ng barya kapag hinagis ay sinasabing nakakatakot sa mga masamang espiritu at nagdadala ng positibong enerhiya. Pagsisimbolo ng bagong simula. Ang pagkilos ng paghahagis ay maaaring kumakatawan sa pag-iwan ng mga negatibong bagay sa nakaraang taon at pagtanggap ng mga bagong oportunidad. Number 3, paglilinis ng bahay. Ang paglilinis ng bahay sa bagong taon ay higit pa sa isang gawain sa paglilinis. Ito ay isang ritual na may malalim na kahulugan sa maraming kultura. Bakit mahalaga ang paglilinis? Pag-alis ng negatibong enerhiya. Sinasabing ang paglilinis ay paraan upang matanggal ang mga negatibong enerhiya at malas na maaaring naipon sa loob ng isang taon. Pagpasok ng swerte. Sa pamamagitan ng paglilinis, inihahanda natin ang ating tahanan para sa pagpasok ng bagong swerte, kasaganaan at positibong enerhiya sa darating na taon. Simbolo ng bagong simula. Ang paglilinis ay kumakatawan sa pag-alis ng mga lumang mga bagay at pagtanggap ng mga bago. Ito ay isang paraan upang magsimula ng isang bagong kabanata sa buhay.
Mga paniniwala na nakapaloob sa paglilinis. Feng Shui. Ang sinaunang Chinese art of placement na ito ay nagtuturo na ang pag-aayos ng mga bagay sa isang espasyo ay maaaring makaapekto sa daloy ng enerhiya o qi. Number 4, pagsusuot ng mga maswerteng kulay. Para sa taong 2025, ang mga sumusunod na kulay ay itinuturing na swerte. Green, kinakatawan nito ang kapayapaan, pag-asa at kalusugan. Blue, simbolo ng kalmado, katapatan at karunungan. Black, kinakatawan ang misteryo, proteksyon at lakas. Red, kinakatawan ang swerte, enerhiya at pag-ibig. Ginto, simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Maaari kang pumili ng mga kulay na ito o kahit pa i-combine ang mga ito para sa mas maswerteng ensemble. Number 5, pagsulat ng mga wish. Isulat ang iyong mga hangarin at pangarap para sa darating na taon sa isang papel at sunugin ito. Ang paniniwala na maswerte ang pagsulat ng wish sa papel at pagsunog nito sa bagong taon ay isang karaniwang tradisyon sa maraming kultura, kabilang na ang Pilipinas. Sinasabi ng kapag sinunog ang papel na may nakasulat na wish, ang usok ay dadalhin ang mga hangarin sa langit at mas malamang na matupad. Bakit ito itinuturing na swerte? Simbolo ng pagbabago. Ang pagsunog ng papel ay maaaring kumakatawan sa pag-alis ng lumang taon at pagtanggap ng bago. Nagpapalayang negatibong enerhiya. Ang pagsulat ng mga negatibong karanasan o mga bagay na gusto mong iwanan sa nakaraang taon at pagsusunog nito ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng pagpapalaya. Mga bagay na dapat tandaan. Maging specific sa iyong mga wish na malinaw at tiyak. Magpositibo. Iwasan ang paggamit ng mga negatibong salita sa iyong mga wish. Magpapasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga biyayang natanggap sa nakaraang taon. Number 6, pagbubukas ng pinto at bintana. Naniniwala ang marami na ang pagbubukas ng mga bintana at pintuan ay nag-aanyaya ng swerte at positibong enerhiya sa tahanan at pag-akit ng kasaganaan. Sa kultura ng mga Pilipino, ang pagbubukas ng mga pinto at bintana sa pagsalubong ng bagong taon ay isang karaniwang kaugalian na pinaniniwalaang nagdadala ng swerte. Ang pagkilos na ito ay may dalawang simbolismo. Ito ay pagpasok ng bagong taon at mga bagong pagpapala. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pinto at bintana, parang inaanyayahan natin ang bagong taon na pumasok sa ating tahanan at buhay. Kasabay nito, naniniwala tayo na kasama nito ang mga bagong pagpapala at magandang oportunidad. Paglabas ng mga negatibong enerhiya. Ang pagbubukas ng mga pinto at bintana ay nakakatulong din upang palayasin ang mga negatibong enerhiya at malas na maaaring naipon sa loob ng bahay sa nakaraang taon. Kayamanan. Sa tuwing sasalubong ang bagong taon, marami sa atin ang nagbubukas ng mga pinto at bintana bilang isang paraan upang magpapasalamat sa mga biyayang natanggap at upang mag-imbita ng mas maraming swerte at positibong enerhiya sa darating na taon. Bukod sa mga nabanggit ko, syempre yung ating mga bilog na prutas na dapat hindi mawawala sa ating hapagkainan at mga maswerteng pagkain na nasa ibang video po natin mga kaklover kung napanood nyo po.
at mga maswerteng halaman. Ayusin ang mga gamit. Maglagay ng bagong bedsheet at kumot. Magpalit ng mga kortina. Maglagay ng mga maswerteng halaman. Magsindi ng kandila o insenso. Mag-imbita ng mga kaibigan at pamilya. Magsimba. Mga karagdagang tips: mag-iwan ng isang baso ng tubig sa tabi ng iyong kama bago matulog. Maglagay ng mga barya sa iyong wallet para sa swerte sa pera. Disclaimer: habang ang mga pamahiin at ritual ay bahagi ng kulturang Pilipino, mahalagang tandaan na ang swerte ay hindi lamang nakasalalay sa mga gawaing ito. Ang pagsusumikap, positibong pananaw, at mabuting gawa ang tunay na susi sa tagumpay. Happy New Year sa lahat mga ka-Clover!